Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Latest Chika at shoutout kay Buhay Trabador. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Boom boom boom. Ang tunog ng mabibigat na tambol ay parang pagpukpok sa kanyang dibdib, parang pagbagsak sa lupa. Tila nanginginig ang lupa, at muling nanginig ang puso ng lahat ng natamba. Nakakabigla ang tunog ng drum at direktang tumama sa kanyang puso. One thing to say, medyo malakas ang momentum ng cavalry team ni Han Sanchen. Narinig ko ang mga dumadagandong na sigaw nila noon, pero ngayon ay napakalakas ng drums na talagang nagpapatulo ng dugo ng mga tao. Oo, napakaraming araw na itong cavalry team na nakikipaglaban sa labas. To be honest, kahit kaninong hukbo yan, sobrang hinahangaan ko. Sa sobrang liit na puwersa, matagal na itong lumalaban. Kung papalitan ito ng ibang tropa, natatakot ako na wala na. Mabuti, tinanggap ni Han Sanchen ang lahat ng mga papuri na ito. Iyan din ang nararapat sa cavalry. Sa totoo lang, kung hindi mo isasaalang-alang ang mga high-level na kalaban sa hinaharap, ang kasalukuyang performance ng cavalry team ay maaaring ma-rate bilang S-level sa puso ni Han Sanchen, perpekto. Ngunit kung isasaalang-alang ang hinaharap, maaari lamang itong bigyan ni Han Sanchen ng B. Marami pa silang puwang para sa pagpapabuti, at kailangan din nilang harapin ang mas malalakas na mga kaaway. So, wala na ngayon. Kakaiba, nagmamartilyo ang mga tambol dito, bakit hindi umaatake ang mga nasa kabila? Oo, sobrang aggressive na ng depensa nila, anong ginagawa nila sa kabila? Tumingin sa paligid, kahit na ang moral sa panig ni Daoskar ay mataas, walang intensyon na sugpuin ito sa kabilang panig, at si Chen Bing ay naroon sa lahat ng oras, nakatayo. Hindi ka ba titigil sa pag-aaway? Imposibleng matakot sa kabilang panig. Nag-usap ang lahat tungkol sa sinabi mo at sa sinabi mo. Bahagyang sumimangot si Han Sanchen, itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa kabilang partido. Sa ibabaw, tila walang kakaiba, ngunit hindi nagtagal ay natuklasan ni Han Sanchen ang tuloy-tuloy na itim na hangin sa likod ng mga tropa. Bagamat si Han Sanchen ay nakahiga kamakailan, hindi ito nangangahulugan na si Han Sanchen ay talagang hindi binibigyang pansin ang labanan sa hinaharap. Sa paghusga mula sa antas ng itim na enerhiya, ito ay malinaw na mas malakas kaysa sa anumang araw bago, higit pa, ito ay dapat na higit sa doble. May reinforcements ang kabilang partido. Sabi ni Luo Jin, reinforcement. Oh my God, hindi ba totoo na 800,000 troops ang pumalibot sa Yetian City, pero may reinforcements sa likod? Kung ganito ang kaso, paano tayo makakapaglaro? Ang 800,000 tropa ay sapat na upang patayin si Han, ang regiment ng kabalyerya sa loob ng ilang segundo, at kung kailangan ng reinforcements, hindi ba? May nagsabi rin sa oras na ito, narinig ko na hindi lamang mayroong mga reinforcement, ngunit ang bilang ng mga reinforcement ay napakalaki, na may milyon-milyong tao. 1,000,000. Hindi ba't umabot sa halos 2,000,000 tao iyon? Damn, ito ba ay nananalo ng isang tao, o tayo ba ay mga demonyong aatake sa Central Plains? Hindi pagmamalabos na sabihin na ang sukat na ito ay sapat na upang salakayin ang isang bansa o isang rehiyon. Ang isang larangan ng digmaan ng 2,000,000 tao ay hindi epiko, ngunit hindi bababa sa ito ay malakihan. Tahimik na sumulyap si Luo Jin kay Han Sanchen, gustong malaman kung ano ang ekspresyon niya ngayon, ngunit nabigo siya nang makitang hindi natitinag si Han Sanchen, at may malabong ngiti pa rin sa kanyang mukha. Oy, tingnan mo. Hindi man lang sumagot si Han Sanchen, di ba? Medyo mayabang talaga, pero who knows kung nagpapanggap itong kalmado. Hindi mo ba narinig ang chismis sa syudad? Si Han Sanchen yun,
pero sa totoo lang ayaw niyang lumaban, gusto niyang tumakas. Oo, narinig ko rin na kusa niyang pinapunta ang cavalry regiment sa unahan. Para minsang sumiklab ang laban, tahimik siyang umatras mag-isa. Kagabi, tahimik siyang pumunta sa kamalig para bumili ng maraming butil. Well, malamang na ginagamit ito sa kalsada kapag tumatakbo. Nalalapit na ang labanan, at kinakaharap natin ang napakalakas na kalaban. Normal lang na tumakas kung hindi mo kayang talunin, pero likas din ng tao. You don't need to be tumakang. Panipi, it's really nothing to ridicule, but I want to say that the sharpness is entirely because some people like to pretend too much. Medyo naging mapait ang ngiti ni Han Sanchen, pero wala siyang balak na pigilan iyon. Total, lumaki ang bibig sa mga tao, kaya hindi niya makontrol kung ano ang gustong sabihin ng iba. Sa pagiging Hanser, na yon, kahit na isang Sanchen, let alone know how to do it. Tumangala sa araw sa langit, malalim ang mga mata ni Han Sanchen, mauunawaan niyo na agad. Wait lang, halos sa oras na ito, ang peklat sa harap ng labanan ay hindi kasing kalmado ni Han Sanchen. Sabik siya, sabik na sabik, kanina pa ay madaling araw na, pero matagal nang hindi nag-atake ang kalaban, tinalo na nila ang tambol. Lola, anong ginagawa mo? Vice General, nandito na ang mga subordinate. Damn it, ano bang meron sa kabila? Halos isang oras na mula ng madaling araw, bakit hindi kumikibo ang asterisk sa kabila? Nawalan ng pasensya si Scar. Sa ugali niya, hahampasin siya sa oras na gusto niya, at hindi niya kinaya ang bagal. I don't know. Ilang beses na ring nag-espiya ang mga especially iya sa harap. Ito, hindi ko alam kung bakit sila nakatayo doon. Hindi ko hahayaang mahuli ng mga especially iya ang dalawa sa napakaraming tao at tanungin sila kung ano ang nangyayari. Walang magawa ang sinabi ng nasasakupan na. Si Scar ay hindi nakaimik, damn it, ang mga taong ito ay sadyang kinaladkad tayo, sinusubukan ba nilang labanan ang psikolohikal na digmaan sa atin? Tuldok, gusto mo bang magpahinga sandali ang mga sundalo? Hindi, mabilis na tumanggi si Scar, sa atin naman, kung magpapahinga tayo, hindi may iwasang magugulo ang pormasayon, at kung maglulunsad ng sorpresang pag-atake ang kalaban sa oras na ito, talagang matatapos tayo. Habang iniisip ito ni Dauscar, lalo siyang nanlumo. Damn it, he was too not in the army, and he was not in the army. Tropa, pasensya na kayo. Be ready to meet the enemy anytime. Oo, sa bandang huli, rasyonalidad ang nanag sa lahat. Kahit anong inis ni Scar, alam niya sa puso niya na tama ang kumapit sa basic ngayon. Ang incompetent rage will only disrupt the original plan and create more opportunities for the enemy. Sa utos ni Scar, ang hindi mapakali na mga tao ay sa wakas ay tumahimik na. Pagkatapos ay mas natahimik ang mga sundalo. Ang pagtanggap ng pagkakasunod-sunod mula sa kanilang mga superior, ang kanilang mga emosyon ay labis. Na nakakaaliw ang nakakapasong araw, ang pakiramdam na ito ay natural na mas hindi comfortable, kasama ng palagi ang pinapatay ng kabilang partido, ito ay talagang napakahirap. Commander, malapit na magtanghali, hindi pa gumagalaw ang hukbo ng kalaban. Medyo hindi nakaimik ang nasasakupan. Malamig ang mukha ni Dauscar, pinipigilan ang galit sa kanyang puso, at sinabing, hindi ko alam kung ano ang ginagawa ng mga bastard na ito, mayroon ka bang opinyon? Kuya, hindi ko rin alam. Pero, kung titignan sa itsura nila, ayaw nila tayong sorpresahin kapag tanghali, habang kumakain tayo, di ba? Matapos ang labanan sa loob ng maraming araw, ang dalawang panig ay karaniwang pamilyar sa isa't isa. Alam ng Polar Bear Legion na pinakamahina ang atake ng kalaban sa tanghali, kaya palagi nilang itinatakda ang tanghali bilang oras ng pagkain. Sa kabaligtaran, talagang magagamit ng kaaway ang pagkakataong ito para palihim na atakehin sila. Nang malapit ng aprubahan ni Scar ang kanyang opinyon, sa sandaling ito, muling umiling ang nasasakupan, ngunit hindi ito sapat, napakarami sa kanila, talagang hindi na kailangang makipaglaro sa amin. At saka, kung gusto mong gumawa ng surprise attack, hindi mo na kailangang maglagay ng napakaraming tao sa harapan ng formation. Hindi ba ito nagpapakita na tuluyan mong nasira ang plano mo para sa raid? Ang isang malaking bilang ng mga tao ay hindi maaaring hindi makaakit ng atensyon ng kabilang partido.
Kapag ang kabilang partido ay nagbigay pansin dito, ang kahulugan ng isang sneak attack ay ganap na mawawala. Sa makatuwid, pagkatapos niyang sabihin ang ideyang ito, mabilis niyang tinanggihan ito. Hindi yon, ano yon? Hindi ako naniniwala, hindi naman nila dapat hayaan na maraming makipaglaro sa atin, di ba? Galit na sabi ni Scar. Tiyak na hindi ito katuwaan, Commander, dapat may layunin sila, hindi natin kailangang magalit tungkol dito, mag-alala tungkol dito, sandali. Napaisip si Scar, at sa wakas ay tumango. Ito ang tanging opsyon sa ngayon. Oras, humigit kumulang 2/4 ng 1 oras ang lumipas sa inis na paghihintay, at dahan-daang sumikat ang araw sa tuktok. Tanghali noon. Woo! Isang mahabang sigaw ang biglang umalangaw sa pormasayon ng kalaban, at kaagad pagkatapos nito, ang lahat ng kabalyero ay yumanig, at ang lupa ay yumanig. Umuungol. Sa isang ligaw na dagandong, ang tunog na nakakabasag ng langit. Oo, naglunsad ng pag-atake ang kabilang panig. May sumunod sa tunog at hindi napigil ang mapasigaw. Marami rin ang nagmamadaling tumingin. Tamang-tama, sa kampo ng kaaway na malayo, bahagyang gumalaw ang hukbo sa oras na ito, at ang mga itim na pulutong ay dahan-daang lumakad patungo sa gilid na ito. Huwag magsalita tungkol sa pambubugbog, panonood lang, maraming tao ang hindi maiwasan ang manhid. Ito ay masyadong maraming tao, at ang momentum ay masyadong malakas. It's so fucking scary. After they got reinforcements, parang nadouble ang lakas nila. Damn, I feel suffocated just looking at it. Ano ang bakal na balde? Ito na. Tama, hindi lang sila, kundi maging si Han Sanchen, na nanunood ng excitement dito, ay nakaramdam ng matinding suffocated. Ang mga kaaway ay nagmumula sa lahat ng direksyon, at ang bawat panig ay may parehong bilang ng mga reserbang tropa sa likod ng kaaway. At sa likuran ng mga reserbang puwersa na ito, mayroong hindi mabilang na mga backup. Sakit ng ulo. Paano lalabanan ito? Walang paraan para labanan ito. Look at this terrifying formation, look at this terrifying number of people, shit, if it were me, I would vote directly. Kaya talagang hindi natin kailangang kutsain si Han Sanchen, siya ay isang ordinaryong tao. Dapat nating igalang ang kanyang mga regimen ng kabalyerya. Kahanga-hanga na makatayo sa harapan at hindi na umatras sa oras na ito. This group of cavalry, I really don't have to say it. Ano ang tawag sa kanila? Polar Bear Legion, right? Well, I'll fucking write down the name. It's not for any reason, just because of their bravery today. Oo, walang kinalaman sa panalo o pagkatalo, at least nakaukit ang diwa nila sa isipan nating lahat. Habang ang lahat ay nagdalamhati sa lakas ng hukbo ng kaaway, nagbigay din sila ng pinakamataas na paggalang sa Polar Bear Army. Sa katunayan, sila ay talagang kamanghamanghang. Nang ang mga kakaibang hayop sa Pandia ay umatras ng hindi namamalayan dahil sa takot, ang mga kabalyeryong ito ay walang takot pa rin, at tinapik pa ang kanilang mga sarili sa kakaibang mga hayop upang maibalik sila sa kanilang orihinal na posisyon. Hey, speaking of Han Sanchen, nasaan si Han Sanchen? Kanina pa siya nandito. Oo, bakit siya nawala bigla? Let's be right, this guy just wanted to take advantage of the chaos. And escape. Ngayon lang, obviously it was the best opportunity. Katwiran lang na tumakbo siya, pero sayang naman ang napakagandang grupo ng mga kabalyerya ang naibenta niya. Lumingon si Luo Jin, sa katunayan, sa isang punto, si Han Sanchen na nasa kanyang tabi ay nawala ng walang bakas. Ang Polar Bear Legion, lahat sila. Sa larangan ng digmaan, sa wakas ay naghintay si Scar para sa sandaling ito. Bagamat pinaghandaan na niya ang malaking eksena ngayon simula pa noong unang araw ng laban, naiinip pa siya dahil hindi man lang lumaban ang kalaban. Pero nang dumating talaga ang eksenang ito, hindi napigilan ni Scar ang sobrang kaba. Gayunpaman, kung kinakabahan ka, kailangan mo pa ring ipaglaban ang dapat ipaglaban, at kung ano ang dapat batiin, hindi kailanman matatakot si Scar. Sumunod ka sa akin para maningil. Patayin. Libu-libong mga hayop ang tumatakbo, at ang gininto ang rehimyento ng mga kabalyerya ay parang isang magandang araw, walang takot na nagmamadali sa hindi kilalang madilim na kailaliman doon. Patayin. Halos kasabay nito, ang iba pang 3 partido ay sumigaw at namatay,
at ang labanan ay opisyal na nagsimula. Dumaan ang mga bakal na mangangabayo, at walang mga itlog. Ang matapang na kabalyero sa iba pang tatlong panig ay sumugod sa porma sayon ng mga lalaking nakasuot ng itim sa loob ng ilang saglit, at agad na malayang ibinayo ang kanilang mga sibat. Sa ilalim, bagamat ang mga lalaking nakaitim ay nakakalat ng mga kabalyerya sa isang iglap, sila ay mabilis na nag-regroup sa pamamagitan ng pag-asa sa kanilang malaking bentahe sa numero, at patuloy na nagsisikap na bumuo ng isang pagkubkob sa regimen ng kabalyerya. Ang bentahe ng higanteng hayop ay malinaw na maningil. Kapag napalibutan na, mawawalan ng sigla ang mga kabalyerya at magiging buhay na target na lamang sa oras na iyon. Sa harap na bahagi, ang singil ng mga kabalyerya ay magiging mas mabagal, at mas aasa sila sa mga kuta na itinayo noon ni Han Sanchen at isang pangkat ng mga kuta na kanilang idinagdag sa ibang pagkakataon. Boom! Ang unang batch ng mga bagong fortification ay naging epektibo ng napakabilis. Pagkatapos ng orihinal na trench na hinukay ni Han Sanchen, halos wala ng bigas, at inutusan ni Daoskar ang mga tao na ayusin ang ilang nakatagong balon doon. Sa sandaling lumipad ang kaaway sa mga trenches, siya ang unang nahulog sa kanila. At kahit na nakatakas sila sa madilim na balon, mabilis na dumating ang pagsalakay ng mga kabalyero. Para lang itong nag-set up ako ng mga hadlang sa daan para maapektuhan mo ang iyong pag-unlad, ngunit mayroon akong artifact na parang elepante, at ang mga hadlang na ito ay wala sa akin, kaya sumugod na lang ako sa iyo at nabangga ang iyong alternatibong replika. Interesting. Isang panunuya ang dumating. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!